Paano na lang kung ang isang lugar ay dating maraming estudyante at klase at mga pangarap at ngayon biglang naglaho at nilamon ng kalikasan? Nakarating ka na ba sa lugar na ito? Ito ang Roxas Port ng Strong Republic Nautical Highway. Ang pantalan na ito ay kumukonekta sa Katiklan Port ng Panay Island, Boracay Island, and Southern Philippine Islands. Narito tayo ngayon sa gitna mismo ng bayan ng Roxas, ang Center of Trade and Commerce sa southern part ng Oriental Mindoro. Saan kaya maganda mag-parking dito? Makakakita kaya tayo ngayong araw? Hindi tayo pwedeng dumikit sa target spot natin para hindi halata na papasukin natin yung area for street camping. Sa tingin ko maganda dito sa harapan ng resort ko. Mas safe siya. Babalikan ko na lang sa sakyan pagkatapos ng mission. Lalakad siguro ako mga 300 meters kapula dito hanggang sa target location natin. May makakapansin kayo sa akin dito. Araw-araw, ganito ang buhay dito sa bayan ng Roxas. Maingay, mabilis, abala ang lahat. Maniniwala ba kayo sa likod ng mga sunod-sunod na tindahan na ito ay may nakatagong kagubatan? Ito yung spot na papasukin natin. Dito tayo mag-still camping. Private property yung area. Hindi ko alam kung paano. Bahala na. Makakapasok kaya tayo para dito mag-camping ng buong gabi? Noong 1946, binuksan ang kolehiyong ito bilang unang higher education institution sa southern part ng Oriental Mindoro. Ngunit noong 2008, nagsara ito bigla dahil sa di malamang kadahilanan. Umabot ng 62 years ang operation ng school na ito. Naiwan ang mga gusali, noong kaula-unay utay-utay ng giniba at halos naging ghost school hanggang sa tuluyang lamunin ng kalikasan. Sa loob lang ng 10 taon hanggang 20 na taon, kaya nang bawiin ng kalikasan ang abandonadong structure. Ang tawag dito ay ecological succession. May mga yabag. Para may sumusunod sa akin. Mabilis dumami ang damo, baging at puno gaya ng ipil-ipil, santol at iba pang native na puno. Ngayon, tahanan na ito ng mga kulisap, ibon, paniki at iba pang hayop. Minsan ang mga responsabling mamamayan ay tinatapunan ng basura sa loob ng campus. Mula sa abandonadong school, naging isang urban forest na puno ng buhay. Ang challenge dito ay maghanap ng spot para magtayo ng camp. Asukal at marataas ang damo. Pero problema ko pa, baka merong mga boting basag. Pero dito maganda ang mag-still camping. Kasi medyo tago at hindi masyadong halata ng mga tao. Alam mo yung kinakatakot ko? Yung mga taong dumadaon dyan sa likod natin. Baka tayo batuhin o ipatampot sa pulis o ipabarangay or pumunta dito yung barangay tanod kapag kamalan nila na magnanakaw tayo, di ba? Sana wag naman. Pero para sa akin, ang tunay na iwan dito ay yung mga alaala. Mga estudyante, guro, pangarap na minsan nabulo sa lugar na ito. Dito sa kinatatayuan natin,
nasa harapan natin yung Jollibee. Andyan din yung Fuel Gold at yung palengke. At yung nandito banda, makikita natin dyan ang police station. At yung plaza ay makikita rin dyan. Nandyan din yung Chowking. At may malaking department store dito. Naku, mukhang may ahas. Ang location natin ngayon ay nasa gitna tayo ng bayan. At ang area na ito ay napapalibutan ito ng daan. Halos suminto ng oras. Tahimik, hangin, kugliglig, at ako lang ang naririnig ko. Ang kolehiyong ito na napakaingay dati, ngayon napakatahimik. Halos nilamon na siya ng katahimikan at nilamon na rin ng kagubatan. Alam mo, ang buhay, hindi permanente. Nagbabago siya, talagang walang forever. Pero ang kagandahan nun, ang memories mananatili. Ngayong gabi, tahimik ang paligid. Pero medyo kinakabahan ako. Sana walang mangyaring di maganda ngayong gabi. Sa labas, tuloy pa rin ang gulo at ingay ng bayan. Pero dito sa ating kinatatayon, ang sarap ng ganitong feeling. Minsan kailangan din nating kumawala para makapag-isip. Yung bang makilala mo ang iyong sarili. Ngayong umaga, na-realize ko na kahit wala na ang tao, tuloy pa rin ang buhay ng kalikasan. Kaya paalala rin na ito'y dapat nating respetuhin at alagaan ang mga ganitong lugar. Kasi kapag binigyan mo ng pagkakataon, kayang-kaya ng kalikasan na buhayin ang isang lugar. Pero para sa akin, ang tunay na iwan dito ay yung mga alaala, mga estudyante, guro, at mga pangarap na minsay nabuo sa lugar na ito. Pero kahit anong nangyari, andito pa rin ang remains ng dalubhasaan ng Roxas. Mga bakas na nagpapaalala ng kasaysayan at parte ng kultura ng bayang ito. Maraming salamat sa pagsama sa lakwatsyang ito. Ako si Oyay Camp Rider. Ito ang aking lakwatsyang walang kwenta, ngunit may aral. Hanggang sa susunod na paglalakbay, sana'y makasama ko ulit kayo. Paalam.